Mga tol, nasa 2,000 na ang nasasawi, ang kumpirmadong nasawi no, sa kaguluhan dito sa Iran. At eto mga tol ang gagawin ng Iran doon sa kanilang mga naaresto. Inatulan nila ng parusang bitay o kamatayan. Pero nagbabala si US President Donald Trump ng agarang aksyon ng Amerika kung sakasakaling itutuloy ng Iran yung plano nilang parusang bitay dito sa mga nagpoprotesta. Naku po, ano kaya ang mga mangyayari mga tol? Alamin natin yan, pag-usapan natin. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Napakainit ng mga nangyayari ngayon mga tol sa ating daigdig. So ngayon, itong mga nakaraang araw ay sinusubaybayan natin kung ano ang nangyayari dito sa Iran. So ito na nga no, mahigit 2,000 na ang kumpirmadong nasawi doon sa malawakang kaguluhan dito sa Iran mga tol. Tas doon naman sa mga nahuli na mga nagpoprotesta, ang sabi ng Iran ay bibitayin daw nila. Atulan nila ng parusang kamatayan yung mga nahuli nilang nagpoprotesta. Pero may banta na dyan si Trump mga tol. Gagawa sila ng agarang aksyon. Di natin alam kung anong klaseng aksyon ang gagawin ng Amerika mga tol. Kung itutuloy ng Iran etong plano nilang pagbitay sa mga nagpoprotesta. So ito'y panonoorin natin tong balitang to mula rito sa Net25 News and Information. Tulad ng dati tayo yung magbibigay lamang po ng reaksyon and komentaryo. Pwede ninyo ako samahan, pwede kayo magbigay ng sarili ninyong comment sa comment section sa ibaba. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, nasa 228,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagbabala si US President Donald Trump na gagawa ang Estados Unidos ng agarang aksyon laban sa Iran sakaling ituloy nito ang pagbitay sa mga nagpoprotesta. Yan ay matapos nilang sabihin kamakailan sa mga Iranians na paparating na ang ipinadala niyang tulong. Nako, ayan na. So alam niyo naman mga tol, pag sinabi ng Amerikang gagawa sila ng agarang aksyon, normally, usually, pag mga ganitong usapin, ano to mga tol puwersa to 'Di ba? Kumbaga action bilang puwersa, pagpapakita ng puwersa. Yun ay banta o babala ni US President Trump sa Iran. Kung naalala ninyo nitong nakaraan, may balita din na handa namang makipagnegosasyon ang Iran dito sa Estados Unidos. Sabi nga ni Trump, tumawag na daw sa kanya mga leaders ng Iran at nagpapasaklolo na. Pero handa pa rin ang Iran sa digmaan kung sakasakali. Sabi nga ganun mga tol sa ibang mga balita is nakahanda na ang Iran na paulanan din ng missile itong Israel. So napakaraming mga balita ngayon mga tol, isa-isahin nating bibigyan ng reaction niyan sa mga susunod. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there. We think so. We're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, On sanctuary to and we'll act accordingly. On sanctuary. Sabi ni Trump na ganun, within 20 minutes malalaman niya yung accurate daw na bilang ng mga nasawi dito sa Iran. Alam niya, oo, may mga nasawi na dyan kasi sa mga ganyang kalalawak na kaguluhan mga tol. May mga ulat na ring lumabas na posibleng bitayin ng isang relihista na dinakip umano noong nakaraang linggo. Pinangangambahan rin ng mga residente na marami pang kahalintulad na kaso ang hindi pa nalalantad sa publiko dahil sa internet and communication blackout. Samantala, sinuportahan ni exiled Crown Prince Reza Pahlavi ang pagsasagawa ng agarang aksyon ng ibang bansa. Matagal nang nais ni Pahlavi na magbago ang sistema ng gobyerno sa Iran. A lot of people are ready to step in. There's a counterpart outside that in sort of hybrid system can help one another in that process.
And I think the important thing is to be able to protect their identities to the very end so they're not prematurely exposed, which is why it's not so obvious that we can ask them to, show up and not be immediately endangered. So we have to be very careful about that. But we are constantly in dialogue with them, preparing that transfer. So as soon as this regime collapses, we can immediately engage those forces within. Pero itong exiled na to kasi, kumbaga parang pinalayas, 'di ba? Napatalsik, tinaboy. Hindi na siya makabalik doon. Meron din naman siyang, alam nyo yun, meron din naman siyang personal interest, mga tol, kung bakit suportado niya yung panghihimasok o pwedeng pangingialam ng ibang bansa kasi kailangan niya talaga ng backup, kailangan niya talaga ng tulong para dun sa bansa niya kung saan siya pinalayas, kung saan siya na-exile, di ba? Capitol Hill. Kumbaga, ito na lang yung nakikita niya pagkakataon eh. Patuloy namang pinag-iisipan ng Administrasyong Trump ang mga military options at iba pang mga hakbang para makapasok sa Iran. Pinagpaplanuhan nila ngayon yan, mga tol. Meron ako isang napanood na video, no? Isingit lang natin to ng bahagya. Mula rito sa Fox News, dito sa FB page nila, tinanong si Trump ng isang reporter, sabing ganon, Iran says it will retaliate in the instance of US strike. Sabing ganon, kapag umatake daw ang Amerika dito sa Iran, magre-retaliate o gagante ang Iran, no? Yun ay sinabi niya kay US President Trump. So ito ang naging tugon o ito ang naging sagot ni Trump. Iran says that it will retaliate in the instance of U.S. strikes against U.S. assets in the Middle East. What do you say to U.S. service members about why it is worth the risk to intervene in Iran? Yeah, Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time. They better behave. So dito, mga tol, may kita ninyo na parang hindi na tinatablan si Trump ng mga babala o mga banta na galing pa sa Iran. Kasi dito malinaw na sinabi ng reporter, sabi ng Iran magre-retaliate daw sila sa oras na umatake ang US dito sa Iran, pupunteryahin nila yung mga US military base o assets dito sa Middle East. Sabing gano'n ni Trump, sinabi na nila dati yan nung binomba namin yung nuclear capability nila na ngayon wala na sila. Sinabi na nila dati yan, parang gano'n, mga tol, nangangahulugan na maniniwala pa kayo dyan, sinabi na nila dati yan, yung binomba namin sila. Parang ganun, mga tol, ang naging tugon dito ni Trump. Sa madaling salita, mga tol, mukhang hindi na mapapa-atras etong US sa kanilang mga plano kung ano man ang klaseng pagpaplano nila na gagawin dito sa Iran, mga tol, no? Basta ang sinabi ni Trump, kikilos agad ang US, gagawa agad sila ng agarang aksyon kung itutuloy ng Iran ang pagbitay doon sa mga naarestong protesters, no? So ano kaya ang gagawin nila, mga tol? Kasi kailangan din nila pagplanuhan yan nang walang nadadamay sigurong mga sibilyan. Kasi sabi niya, paparating na ang tulong, di ba? The help is on the way. No, tuloy natin, mga tol. Samantala, umabot na sa mahigit 2,000 ang kumpirmadong nasawi sa mga protesta sa Iran. Yan ay batay sa datos ng US-based group na human rights activists in Iran. Dami na, no? Sa bilang na ito, 1,850 ay mga nagprotesta, 135 naman ang nasawi sa bahagi ng gobyerno, 9 ang menor de edad. Sa bahagi ng gobyerno meron din. At 9 ang sibilyang nadamay lamang sa mga kilos protesta. Sinabi ni Human Rights Activists News Agency Deputy Director Skylar Thompson na may 779 kaso ang patuloy na sinusuri at iginiit na kahit ang kumpirmadong bilang pa lamang ang nailalabas ay napakataas na. Hindi rin sila masyadong sigurado doon dahil nga sa hindi nga malawakan sa buong bansa meron silang internet blackout, mga tol. Tapos patay pa kuryente, tapos putol din yung mga linya ng telepono, hindi ka makakatawag out of the country, ganun din papasok sa Iran, hindi ka makakatawag. So talagang nahihirapan sila makuha yung mga accurate data. We have verified over 1,850 to be exact protesters killed. We have 779 additional cases under review. And so
this is an extraordinarily high number in and of itself. One death is too many deaths, but we have a really high number now. Baga sila na nagigera na doon, no? Gobyerno laban sa mamamayan. And the way that we verify this information as an organization is really no different than the way that we collect information in less sort of sensitive times. We have developed and maintained a large network across the country since the inception of the organization. And so in order to verify information, we rely on that in-country network. Everything that we produce as verified information has been confirmed with a primary source inside of the country. Grabe. Aminado ang human rights activists na bumagal ang pagkuha at verifikasyon ng impormasyon dahil sa malawakang internet at communication blackout na ipinatupad ng mga otoridad sa Iran. Ayon pa sa mga Tingnan nyo, kapag ka na-lift na yung malawakang internet blackout na yan, saka communication, doon maglalabasan yung mga accurate number na talagang palagay ko maliit yung binabanggit nila, mga ganyan, humigit 2,000. Palagay ko mas malawak pa, mas malaki pa dyan. analysts, posibleng mas mataas pa sa 2,000 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Sa kabila ng patuloy na kaguluhan, itinanggi ng mga diplomat at analysts ang mga umano'y senyales ng pagkakahati-hati sa hanay ng security forces na maaaring magpabagsak sa pamahalaan. Pero nakahanda pa rin ang Iran, mga tol, ha? Nakahanda pa rin sila sa gera. Yun ang sinasabi nila. Syempre, mga tol, pwede nating sabihin totoo, pwede rin nating sabihin na lang, kumbaga parang pampalakas lang din ng loob at para mapagtakpan yung nangyayari ngayong, alam mo yun, dagok sa kanila kasi yan eh. Anyway, bilang mga tao rito sa ating daigdig, ano ang iyong masasabi tungkol dito sa matinding kaguluhan na nangyayari sa Iran? Ang sabi ng Amerika, mga tol, paparating na daw ang tulong. Anong klaseng tulong yan, no? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.